Alright, isang magandang araw po sa inyo mga boss, mga mama, sir. Continuation, itong araw na to ng vlog again, tanghaling tapat, no? Galing ako kanina sa Castillejos, palagay ko napanood nyo na yung video na yan, ng vlog ko sa Castillejos, yung magandang bahay, 8,000 square meters yung property. Okay, this is 2.2 square meters, road to road po ang kanyang frontage. 50 square meters, ay 50 meters ang frontage nito. And then, ang kanyang haba, nasa 440 to 450 meters ang haba. Mahaba, ano po. Yung gitna ng property, dinaanan po ng dike. So, basically, nahahati sa dalawa yung property. Pero isang titulo lang po ito, clean title. Alright, ito po yung property. Ang kanyang frontage, mula doon, sa may pinaka entrance, ano po, may motor kayo makikita doon, and then diretso pa ganon, yun, may dumaan na tricycle, concrete road po yan, 50 meters po ang property, and then sa harap niyan meron pong dike, ano, may source ng tubig. Alright, now dire-diretso itong property, ito may mga tanim na kamote, and then itong portion na to, ito may tanim na kamote, ito pong elevated, ano, na pwede nyong gawing residential area kasi naka-elevate na po siya. Pwede kayo magtanim ng mga punong kahoy dito. Nasa ano po ito? Tingin ko nasa 2,000 square meters po itong property na to. Alright. Now here, meron silang kubo-kubo. Tapos may puno ng akasya. Kaya malilim, ano po. And then may mga saging dyan. Lakatan siguro yan. O latundan. Ano. Hindi, definitely hindi yan saba. And then dito, may kubo-kubo sila. Tama lang na makapag-stay kayo, no? Overnight, let's say kapag ka summertime, okay yan, no? May papag na, diba? And then here, meron po silang reservoir ng tubig. Pwedeng mag-ipon ng tubig dito. Yan, no? Or, actually, parang maliit na pool, no? Meron kasing ganyan, no? Parang step, no? Meron siguro, plano siguro nilang gawing pool ito. Now, merong drainage doon, ayun, no? Pero pwede nyo rin gawin at the same time, iipunan ng tubig kasi meron po siyang overflow. Ayun kung makikita ninyo. Okay, may source na rin ng tubig. Ayun na, may nakabaon na tubo dito. Yan. T4. Ayan o. Pagka ganyan po ang tunog, may tubig yan. And then, meron na rin silang ginawang CR dito. Ito. Makeshift. Pero syempre, pwede na. Chawals. Buti kaysa wala. Yan. Anidoro, di ba? Now, dito, ito po ang east. Yan, sa may mountain range. Tapos nandito ang west. Ito yung north. Alright? Diyan, makikita nyo sa drone shots. No? At bago nga pala tayo, bago natin na i-discuss pa yung ibang detalye ng property, tignan po natin sa aerial view yung itsura ng property. Alright? Paliparin natin si Chokokoy.
So, there you go, mga boss, mga ma'am, mga sir. Whew, ang init dito. Pero alam niyo, presko dito sa, sa bukid talaga, no? Now, ito pong property is located in San Marcelino, Zambales. San Marcelino, Zambales is about 160 kilometers from Metro Manila. At itong spot na to is about 3 hours drive from Metro Manila. Ang property, napakalapit po sa Save More. Yung bagong ginagawang Save More ngayon, tinatapos pa lang. District Hospital kasi magkakaharap po yan. Pati yung 7-Eleven, National Highway, about 5 to 8 minutes. Nasa National Highway na po kayo kasi mga nasa 3 kilometro o 2 kilometro mula doon sa National Highway. Yung kabilang kalsada, ganun din po. May access din po yun papuntang National Highway. Ito naman po kapag dinire-diretso nyo papunta doon sa north, lalabas po kayo ng may mga daan po dyan, intersection or inner roads palabas ng San Felipe, San Marcelino, San Narciso, and even San Antonio, malapit na sa San Antonio. So, yung mga kalsada po dito kasi sa Zambales, yung mga inner roads, talagang mga bagong constructed na rin, po. And then dito sa kabila, makikita nyo sa drone shots, meron dyan parang bundok, Ayan na po yung Mapanuepe Lake. Malapit lang po yung Mapanuepe Lake dito, about 40 minutes from here. And then, meron din access yan papunta sa mga iba't ibang tourist spots po dito sa Zambales. Dito sa San Marcelino, Castillejos, at saka San Narciso. Alright, now, ang property po, binibenta ang property ng 420 per square meter. So, kung 2,200 yung property, itanong natin sa ating mahiwagang calculator. 22,000 square meters, that is 2.2 hectares, times 420, 9,240,000. Alright? Huwag nyo nang kunin yung 240,000. Sa amin na yun. Okay. But anyway, yan po yung bentahan ng property. Disclosures po ng ibang agreement sa sales, is upon inquiry and upon viewing ng property. Doon na po kayo makipag-negotiate. Alright? Negotiable naman po siguro yung property. Depende yan sa pag-uusap na sa table meeting kapag na-viewing nyo na at talagang gusto nyo nang i-acquire yung property. Titulado po ang property, extrajudicial settlement, 2 anak lang daw ang pipirma dito according dun sa mga kausap ko. Alright, now, yung mga gusto pong magpa-vlog ng kanilang mga properties dyan, libre naman po yung vlog natin, pag-usapan po natin ang magiging agreement natin. Kung kaya kong puntahan yung lugar na yan, pupuntahan ko po yan. Alright, samantalahin nyo na habang summer. Okay, walang ulan kasi minsan nakamotor lang talaga ako. Okay, mga boss, mga ma'am, mga sir, yung mga interesado po na makita ang property na to, anytime, magsabi lang po kayo. Wag lang po sa gabi, syempre wala kayong makikita. Anytime, magsabi po kayo, gawan po natin ng schedule yan. Nandiyan ang aking contact details, ang aking Viber, WhatsApp at aking Globe, ang aking email address nandiyan sa baba. Facebook link, yun nasa description po ng video na to para personal account ko kayo makapag-message sa Messenger. Again, maraming salamat sa inyo mga boss, mga ma'am, mga sir. Pasensya na kayo sa bosses ko, medyo nababalat. But I hope na i-present ko sa inyo ng maayos na property. Till the next video. Ciao!